whey protein na pagpalaki, walang ganun. Whey protein is protein. Source of protein. So, kung may magregalo sa inyo ng protein, pwede nyo, ng whey protein, pwede nyo kunin yung whey protein as part of your macronutrient. Ayoko lang nandun kayo sumandan. Siguro maximum of 50 grams ng protein, kunin nyo sa whey protein. Pero huwag naman lahat. Or 200 grams din, ilang scoop din yun. Diba? Tapos lahat ko galing sa whey. Dami mo pera. Pero pangit ang kondisyon mo nun. Kasi hindi naman siya, hindi naman siya whole foods. As much as possible, whole foods. Ako nag-whey na ako pag medyo talagang malapit na. Kahit na endorser tayo ng mga whey protein. Makikita nyo hindi ako abuse. At least once a week, once a day. One scoop lang ako a day. Pag nag-break na, saka natataas ng 50 grams of protein from whey. Okay? Tapos, fat burner, any form of fat burner, lahat naman yan is parang susi lang yan. Ano lang yan, parang papansin nyo pag nag-take kayo ng fat burner, nagkakaroon kayo ng palpitation. Diba? Kasi, para tayo mag-burn ng fat, meron tayong heart rate na kailangan abutin. Ang tawag doon is fat burning heart rate zone. Okay? Tapos, i-maintain mo yung heart rate na yun for 40 to 50 minutes. By what? Siyempre, by either walking, incline walk, tapos i-maintain mo yung heart rate na yun. Constant state, para nagpa-fat burn ka. That's 220 minus your age times 0.2. Depende yan kung gaano kalakas yung cardiovascular ninyo. May mga triathlete dito, may mga siklista, may mga marathoner, din mas mataas. Eh, kung sanay kayong mag-cardio ng talagang tumatakbo, pwede nyo kunin sa 0.3, 0.4, up to 0.5 para mag-fat burn. Kaya mataas yung, kaya nagpapalpitate kasi sinususian niya na tumaas ka, pinapupunta ka niya ron. Ang trabaho mo naman, i-maintain. Kaya kahit mag-fat burner ka, kung wala rin to, walang di mag-maintain. Creatine, energy, muscle volumizer para magkaroon ng circulation ng nutrient dun sa muscle cell. Ngayon, kung gusto nyo further research sa creatine, sobra sa lahat ng supplement, yan yung pinaka-research. Kumbaga sa lahat, naging essential na siya even for women. Actually, mas kailangan pa daw ng babae ng creatine kaysa sa mga lalaki. Okay? Ako kasi essential sa kanya ever since, di naman nawawala. Pre-workout, maliban sa caffeine, ang pre-workout guys is ang ibang ingredient dyan, beta-alanine, nitric oxide, citrulline, lahat yan is magko-contribute ng pump. Meaning magkakaroon ng maraming blood dun sa area na bino-workout mo para magkaroon ng distribution ng nutrients. Yun lang naman yun. At saka maganda yung selfie kasi pump ka, di ba? Pero yung nutrients na yun, kailangan niya mag-circulate sa muscle na yun para mayroon kang repair. Dugo ang magre-repair ng muscle mo, di ba? Yung workout ang mag-tear ng maliliit na tear, micro-tear, para mag-create ka ng muscle. Yung nutrients, yung pagkain mo, ang i-distribute. Kaya kung wala kang matinong pagkain, walang i-distribute, walang i-repair. Kung mayroong maayos yung pagkain mo, hindi ka marunong training, walang i-repair. Mayroong i-distribute. Speaking of training, bigyan ko ng share ko sa inyo yung basic approach na hindi pa, karamihan maraming hindi nakakaintindi pagdating sa training. Okay? Pakuha naman ako ng sinong pwede, kaya mo ba? Isang pair ng 25 pounds. Okay, may tinatawag tayo ng progressive overload, progressive load, progressive set, progressive training, kada workout. Anong pagkakaintindi niyo pag sinabing progressive workout, progressive set? Tumataas yung ano tumataas ba? Yung kilay. Tumataas yung bilang, tumataas yung set, dumadami. Tumataas yung sets, yung reps. Ibig sabihin nun, nadadagdagan, nagpo-progress. Comes from the word progress.
Diba? Sa mga kabataan, I'm sure, dumadagdag yung weight. Tama? Dumadagdagan yung weight kada set. Diba? Yun naman pinaka-naintindihan natin. Pag sinabi mo progressive set, pabigat ng pabigat. Hindi alam ng maramihan, gaano ba kabigat ang idadagdag ko? Kasi yung iba bumubuhat ng sobrang bigat na isang set pa lang, isang rep pa lang, may katulong na. Diba? Yung iba naman, 3 lang nagagawa, may pupost pa sa TikTok. 3 lang naman pala nagawa mo sa isang daan. Mas kaya pag malaki, yung sa 70 pounds, naka-12 ako. Kasi yun ang tama set. Okay? Ano ang progressive set? Example, dumbbell incline press. Okay? 4 sets by 15, 12, 10, and 8. Yan, typical program. Di ba? Typical na program. May intindihan mo na ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, 4 na set, kada set, bumababa yung weight kasi nadadagdagan yung timbang. Kaya bumababa yung weight. Ang mali na karamihan, kukuha sila ng 12, yung second set nila, 12. Kukuha sila ng weight, ipe-perform nila ng 12 reps. Coach, anong mali ron? Pero pag pinantay mo sila, kaya pala nilang ipente yung 12 na yun. Pero dahil kailangan mag-increase at ibaba yung reps, magdo-12 ako. Para yung third set ko, dadagdag ako, 10 na gagawin ko. Pero in reality, pag binantayan ko na sila, kaya pa nila i-15 yung 10 reps. Tapos yung huling set na 8, kukuha siya ng weight, na mas mabigat, gagawin niya ng 8 reps, pero pag binantayan mo, sinibayan mo, kaya pala niyang i-12. Wala nang progression doon. Kasi 12 yung maximum mo, huminto ka sa 8. Wala rin strength training doon, walang progression doon. Hindi mo finail mo workout. Okay? Okay, kasi may tinatawag tayo reps in reserve. Sa mga powerlifter, may sinusundan silang RPE. Sa muscle building world, reps in reserve ang sinusundan natin. Ibig sabihin, may nakatago talaga yan. Yung first set is always a fill-out set. Okay, parang warm-up or fill-out set para alam mo yung next. So yung second set mo, sa 12 repetitions, may nakatago RIR2. Ibig sabihin, kukuha ka ng weight na kaya mong i-12, hindi mo kayang i-15. May nakareserva ka, may reserve kang 2, which is yun yung 13 and 14 rep. Pero ang i-perform mo is 12 reps lang. Kasi second set ka pa lang. Okay? And baba ang weight. So third set, merong RIR1. Ibig sabihin, kukuha ka ng weight na kaya mo 10, pero hindi mo kayang i-12. May 1 ka na naka-reserve, which is yung 11th rep. Yung last set is may RIR0. Sino nakapanood ng TikTok ko kahapon? Yung chest press. Like nag-9 ako, RIR0 sa incline dumbbell press. Ibig sabihin, kukuha ko ng weight na 8 lang talaga yung kaya ko. Hindi ko na kayang mag-9. Okay? Ganun kabigat. Wala akong sinasabi, walang spot yan ha. Pagdating sa 9, yun yung tinatawag natin beyond failure. Doon papasok yung spotter. Yung iba ginagawa nila, instead na mag-beyond failure, nagpa-partial rep sila sa dulo. Pero nakapagpara nila yung RIR0 nila. Saka magpa-partial yan. Kasi hindi ka na kaya isang buo eh. Chris Bumstead, lagi niya ginagawa yan. Kasagad ng weight yan. Pagdating ng 12, partial na lang. Kasi yung 12 na weight, yung 12 na rep is RIR0 na. O, mag-go beyond ka. Ano mangyayari? Magkakaroon ng micro-tear yung muscle mo. Kasi lumagpas ka sa threshold mo eh. Ilagpasan mo yung yung kaya ng katawan mo eh. Diba? Beyond failure. Kaya sabi nga nila, kung gusto mong lumaki, go beyond failure. Pero hindi ibig sabihin, unang set pa lang, beyond failure ka agad. Isa pa lang failure ako. Lalaki ako. Hindi ko na angat yung deadlift eh. Kasi failure agad. Hindi ganun. Diba? Hindi ganun ang failure. Punta yung TikTok ko, nag-perform ako kahapon ng incline chest press, dumbbell press.
na RIR 0 sa 9 reps. Yun. Kung gusto nyo technical, pero kung gusto nyo ng usapang gym lang, umuhat ka ng 10 na hindi mo na kayang 12, hindi mo na kayang 11, solo mo. Yun lang. Kumuha ng weight lang. Yun ang RIR. Ngayon, hindi ko malalahat na kayang gawin nyo kasi may tao na ayaw kumuha to failure. Pero gustong magkaroon ng improvement. What are the other ways? Okay? Ito kasi yung pinaka-basic. Ngayon kung nagpo-progressive naman kayo dyan, walang nangyayari. At least alam nyo kung bakit. Ngayon, kung gusto nyo ng iba pang ways to progress. Favor, ikaw na rin. Ikaw naman nandyan. Kaya ba shoulder press? Kaya? I-warm up mo mga muna. A set of 10 siguro. Starting shoulder press. So ayan, mag-warm up muna siya for 10 reps. Kung yun nakikita niyo yung movement niya, up and down niya, ang tawag dyan is yung tempo. Yung tempo nung, kasi iba-iba tayo ng tempo eh. Maaaring siya ganyan, si, ano pa bro? Matt, hindi ganyan, ako hindi ganyan, mas mabilis ng konti yung sa akin. Maaaring si Matt, mas mabagal yung pagbaba, mabilis yung pagtaas. Tempo yun, iba-iba. So sa kanya, ganun yung tempo niya. Kaya sabi ko, sige mag-warm up ka. Pero tinitignan ko muna yung tempo niya. So ang tawag dun is yung regular tempo mo. So ang gusto natin mangyari, increase ko intensity na hindi ko dadagdagan yung weight niya. Diba? Kasi ayaw nga natin nito eh. Or for example, ayaw natin ito. Pero gusto mo pa rin magbago. There are other ways. Baguhin ko yung tempo niya. So yung tempo niya, from regular tempo, babagalan pa natin. So gawin natin 2 seconds pataas, 2 seconds pababa. For 8 to 10 repetitions. Yan. So sa mga nanonood, ramdamin nyo na kayo ngayon pa lang kung gano'n nakahapti. Sa mga babae, imagine niyo yung favorite kong workout. Ano ba? Squats, goblet squats, Bulgarian, na wide stance. Imagine niyo, at 2 seconds yung pababa. Then nararamdaman nyo na, di ba? Iniisip nyo pala. So nakikita nyo, kahit kaya-kaya niya yung kanina, meron ng konting struggle. Diba? Kasi again, ang goal natin is failure lagi. Isang set pa lang yun. Pahinga mo na. Pwede ba yung baba? So kung merong slow tempo, meron din yung rapid. Hindi mabilis. So gagawa siya ng siya, pwede mabilis. Gawa siya ng mas marami. Mga 15 repetitions sa fast tempo. Mas mabilis. Okay? Bigyan mo kami ng 15 reps fast tempo. Rapid tempo tawag. Faster. 2. Very good. So, na-imagine nyo na yung pain, di ba? Pero tandaan nyo, 1 set pa lang yun. 4 na set yan. Set pa daw. So, ang gagawin natin ngayon, isang diretsong set lang. Regular tempo, slow tempo, and rapid tempo in 1 set. Pero syempre, pababa natin yung reps. Gawin natin 7 lang. 7, 7, 7. Parang biceps lang yan. Pero gawin natin tempo base. 10 na regular. 7 regular. Imagine niyo sa side raises. Imagine niyo sa chest press. Machine. Yung gagawin sa pre-weights na chest. O may ipit kayo sa leg. Okay, 7. Then 7 slow. Rapid na lang. Ano, sa second set, naubos na siya. Yun ang goal ko. Yun ang goal natin. Diba? Nakangiti na. Ibig sabihin mo guys, nag-failure na siya. Kaya kung ayaw mag-failure sa dito dahil nakakatakot, siyempre mabigat. Pwede mo naman baguhin yun. Yung intensity, pwede mo itaas. Through change of tempo. Okay? Ang tandaan nyo, lagi yung goal to create muscle is yung fatigue ng muscle. Yung failure, yung ganun. Para magkaroon kayo ng, para mag-create kayo ng micro tear. Kasi ang muscle guys, parang buhok yan eh. Diba? Parang buhok yan, strands yan. So magkaroon ng micro tear, maliliit na sugat. Anong pag-repair nun? Amino acids. Protein has 20 amino acids. Muscles are made out of amino acids.
elementary pa lang tayo, tinuturo na yan. Ganun lang kasimple. Diba? Di ba tayo tapos? May tinatawag tayo, so kanina tempo. Diba? Meron din tayo tinatawag na ROM or range of motion. So pwede mong baguhin yung ROM niya through sa workout. Familiar kayo sa bicep 21s? Diba? 7, 7, 7. What if gawin mo sa shoulder? 7 partial, tapos 7 full. Tsaka sino ba nagsabi na 7 lang? Hindi gawin natin 10. Patunayan mo na hindi pwedeng 7 lang. Patunayan mo may 10. 10 partial, 10 full. Sige na, pinag-rest ako. Kaya. 7, 10, then 10 partial. Very good. Ayaw. Lak mo. Yan. Kita niyo mukha, nakatitig na lang. Oh. Ibig sabihin guys, pag-focus na yan. Hindi nyo na kayo sabihin, nagigigil na yan matapos. Ang nasa utak yan, tapusin yung set. Para tayo yung marunong yung workout. Yan ang struggle na gusto ko makita. Hindi yung umpisa pa lang, may struggle na mali na yung weight. Diba? So good job na yun. So pwede nyo gawin sa squats. Hindi no. Gawin nyo sa leg press, gawin nyo sa goblet squat. Gawin nyo sa lunges. 7-7-7, diba? Sa babae. Hip thrust. May partial din sa hip thrust. Diba? Kung gusto mo patamaan yung upper, partial mo. Gusto mo talaga upper, actually dapat cable. Pero kung gusto mo patamaan yung upper through hip thrust, partial. Partial sa taas, hindi partial sa baba. So, baguhin nyo yung range of motion. Bro, thank you. Palakpakan nyo muna, mahirap kasi yung ginawa nyo. Kaya pakita mo naman yung shoulder mo. Isang set pala yung ginawa natin. Relax mo. Ba, namumula. Tapos pag inunong ko namumuti na. Ibig sabihin, nandun na yung dugo. Ano sa muscle na workout? Sa ganung weight lang. I'm sure magaan sa kanya.